At sinasabi daw ho, lumabag daw po ang ombudsman Sus Crispin C. Remulla in his capacity as the ombudsman. So sa eto madaling... na. Ang sinasabi po ni baby girl sa South Korea baga. Oo na may tumagal-tagal siguro mga halos 2 taon po itong kasong ito. Mabilis Bago pa po. rin kahit papano. Pero Mabilis ang conviction sa kanila. dito naman Diba? sa atin mabilis mga 12 taon. May ano ngayon, editorial sa Philippine Star. Okay. Good morning pala kay kaibigan Jaris Bondok, ano po. And sa lahat po ng mga tumatangkilik po sa pahayagang ito. Ngayon sa kanilang editorial, another Mino convicted. Well, dito ho ang kanilang tinutukoy ay ang isa pong teller ng Development Bank of the Philippines diyan sa Nueva Ecija na sinintensyahan po ng hanggang 8 taong pagkakabilanggo ng dahil sa kanyang pagpayag na ma-encash ang mga checking talbog. Yan ho. At ito ho mga kapatid ay nagsimula po ng ilang dekada nakakaraan yung pong 2017 ruling ng Cabanatuan City RTC Branch 29 ang siya po namang kinatigan mga kapatid ng hukuman. Alright, ito po ay sinasabi po na umabot po ng ilang taon na paglilitis at yung pong sinasabing nag-issue po ng talbog na tseke ay hindi na po nahagilap. Nag-jump bail po ito pero siya nga po ang napitpit dito. Ang halagang pinag-uusapan po ay 9 million daw po na pera sa bangko. Yan, 9 million lang po. 9 million. Higit 1 dekada bago po na-resolve ito. Hindi pa ito final ha. 9 million pesos for ilang dekada? Isang dekada? Mahigit sa 1 dekada. Nakakaloka. Opo. At ito ho mga kapatid ay hindi pa final. Maaari pa hong dumulog ang nasasakdal sa mas mataas na hukuman. Oo, Yan po. napag-google tuloy ako dun sa meaning nung Mino. Mino. Ang Mino, maliit na isda pala. Yung ginagamit pagka huhuli ka ng malalaking isda. Dilis. Oo, yun. Parang ganon. Mino. Anyway, dito po sa atin mga kapatid, mukhang tataka nga ako kahapon. Meron akong isang kausap magsasabi, ano nangyayari doon sa mga freeze na mga ganyang accounts? Dito sa isang magarang subdivision, nagreklamo yung mga kapitbahay daw dahil yung proponent, panay na ang development doon sa kanyang pagkalawak daw po na nabili na lupain sa isang mamahaling subdivision. Talaga di natatakot, hindi natitinag, ano? Para bagang kasing humupa na nga. Oo, humupa para na kasing- ang lahat. Parang nakakalimutan tayo. Sa totoo lang, mas pinag-uusapan pa ngayon ang diverticulitis ng Pangulong Marcos Jr. over flood control. At di ako magtataka po, itong kontrobersya po na kinasasangkutan ng ilang pong mga artista ay baka po maging tampok sa mga usap-usapan ngayon. But again, mga kapatid, hindi ho naman po natin iwinawaksi yan. Kasi po may mga sinasabi dyan na mga paglabag sa karapatang pantao, etc. Ano ho, pati itong nangyaring ang trahedya dyan din po sa Basilan. Yes. Pero ito nga po, ang trahedyang ito, yung pong ginawang pangungulimbat sa ating pera. Kayo ho ba'y handa nang tanggapin ang katotohanan na sa kaisipan ng iba na naman walang mangyayari dito? Ay, hindi dapat. Hindi dapat natin tinatanggap lang na wala nang makukulong dito o walang mapaparusahan dito. Dapat nag-iingay pa rin tayo dito. Okay na ba yun sa inyo? Ganun-ganun na lang yun? Bilyong piso ang pinag-uusapan natin dito. Sinasabi pa nga, trilyong piso. Di ba may mga nagsasabi, hindi lang bilyon yan. Trilyon ang usapan dyan. So paano, okay na yun sa inyo? Kumbaga quits na lang? Ano ito, move on na lang tayo dahil 2026 na mga kapatid? Ganun ba yun? At ang tanong nga po dito, kung gaano po katibay ang mga kasong isinampa at isasampa pa sa mga binabanggit nilang mga malalaking isda sa kontrobersya at skandalong ito dahil ngayon pa lang po naman, may balita na po. Ito naman ay exclusive po ng GMA News kung saan po itatahimik lang si Attorney Orendain, naghain pala sila Aaron at Direk Joey ng Supreme Court petition nang hindi natin namalayan. Ito raw po ay inihain noong pong ito po ay Enero 25. Yes. Ano ang hinihiling ng kampo po ni Saldi Niño? Ang hinihiling po ay maglabas daw po mga kapatid ng restraining order ang kataas-taasang hukuman para ipahinto ang tanggapan ng ombudsman sa pagpapatupad
nito pong kanilang inilabas na resolusyon na pinakakasuhan po itong kanilang kliyente na si Zaldi Niño. To annul the resolution. At sinasabi daw ho, lumabag daw po ang ombudsman doon po mga kapatid sa karapatan ng kanyang kliyente Correct. sa pagmamadali daw po sa pagsasampa ng kaso. This honorable court issue an ex parte temporary restraining order and or writ of preliminary injunction restraining and or enjoining respondent Jesus Crispin C. Remulla in his capacity as the ombudsman from implementing the resolution dated 14 November 2025 including but not limited to blah 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 chechechenes etc. So sa eto madaling na. salita, ang punto nila, abay hindi daw maayos na naabisuhan itong si Zaldi mo. Oo. Ang paborito mong si Zaldi, nitong mga reklamo na naihain po laban sa kanya. Mga kapatid, given po ito ha. Sinasabi nga po natin, dahil sa husay ng mga abogadong ito, sa lahat na po ng mga pamamaraan, gagawin po nila, technical na po, lahat ng mga butas niya sisilipin nila. Hintayin natin ang tugon dito po ng ombudsman because definitely sila po ay pasasagot dyan sa Mindoro and pumupuntos po yung depensa doon. Kasi nga, may mga pera itong taong ito. With all due respect sa mga abogado, may kakayahan sila na kumuha po ng pinakamahuhusay na abogado na ang tangi hulang naman sigurong pakay ay siguraduhin na hindi nilalabag yung karapatan ng kanilang kliyente. So, ang tanong po dito, naghain ng petisyon sa Supreme Court. Sino ang petitioner? Si attorney ba? Hindi. Ang petitioner mismo, Aaron, ay si Zaldi Niño. Paano nangyari yun na ang petitioner po wala naman dito? Paano ka nakapanumpa sa iyong salaysay na iniharap at ibinigay sa kataas-taasang hukuman? Uulitin ko lang po dito po wala pang panig ang ombudsman at sigurado po ako, dito maninindigan po ang ombudsman na lahat ng proseso pinagdaanan po nito at matibay po ang kanilang ebidensyang hawak dito. Yan po yan. So paano ho nakadulog sa Supreme Court itong si Attorney Orendain sa pamamagitan ng Apostil. parang kamag-anak ni Bert Apostol, ano ha? Hindi, magkaiba. Apostil. Apostil. Tama ba ang banggit ko? Is it apostil? Apostile. Apostile, apostile, but I think it's apostil. Pero para sa akin, napakasimple niyan. Affidavit Affidavit. na ginawa sa Sa ibang labas bansa. ng Pilipinas. Tama. At saan siya nakapag-execute ng kanyang sinumpaang salaysay? Aba, Sa Lisbon ba? ay nako, mukhang fake news yung Lisbon, Portugal. Ay, huwag mo naman sabihin fake news. Siguro dumaan lang ng Lisbon, Oo. tapos pumunta na dito kung nasa saan siya ngayon. Ay, doon sa pinuntahan natin dati, kung saan mo ako dinala. Hindi ko din alam kung nandun doon pa siya. Pero dito, huwag natin namang maliitin yung sinasabi po ng ating kalihim ng DILG. Kasi baka naman nililito lang tayo ni Zaldi. Kung di mo, sabi nga nitong si former ICC Commissioner Fajardo, Rosana Fajardo, itong mga taong ito, so cunning. Cunning? C-U-N-N-I-N-G, so cunning. So cunning? Oh. What is cunning? So cunning? Yes. Mapanlin lang? Ano ba yung cunning? Mga tuso. Mga tuso? Oh. Baka lang ho, nililito po tayo dito. Kasi, di ba ang sabi, nasa gated subdivision daw, dyan sa Lisbon. Oo. Nasaan ba ang Lisbon, Portugal? Portugal, ang bansa. Lisbon po yung kanilang capital. Ito ay nandito po, dulo ng Espanya. Alright? Spain, dulo po iyan. It's a 45 minutes flight from Seville in Spain. Siguro, dati dito ka lang nagdadrive sa Maynila. Mukhang nagdrive ka rin doon, ha? 45 sige. flight. 45 hours. Minutes flight from Seville 45 to minutes Lisbon flight. in Portugal. Okay. Portugal. Aba, ang naturang sinumpaang salaysay ay ginawa sa isa pong abogado doon. Isa pong kinikilala ho naman din, meaning valid yung kanyang sinasabi daw po na mga pag-execute ng gantong uri po ng mga salaysay ng mga dayuhan. Kasi nga hindi din po natin, wala pa tayong hawak ng affidavit kung ano ba ang ipinresenta nitong si Zaldi Niño doon sa abogado. Passport ba ito? Ano bang passport ito?
But basically po, ito isinumiti raw dyan sa Supreme Court. Hango po sa report ng GMA News, mga kapatid ha. Meron daw pong iniharap nga na affidavit. Saan banda, baby girl? Saan siya nag-execute nitong kanyang dokumentong ito? To be specific, everyone, Zaldico is in Nacka, Stockholm, Sweden. In Stockholm? Yes. At ginawa daw po itong pagharap sa isang abogado na ang pangalan ni Attorney Beatrice Gustafsson noong January 15. Doon sa document nakasaad din na itong appointed notary public dyan po sa Sweden in Stockholm ay sinasabi na si Zaldico ay humarap mismo sa kanya Yes. noong January 15. Hindi ba ito yung abogadong may notaryo sa Maynila? Hindi. Abogado ni Imposible. Gutesa? Siguro, wait lang siguro naman, ang mga abogado dito sa Pilipinas, ay hindi naman, ang mga notary public na ilan dito sa Pilipinas na medyo, sabihin na natin may kakulangan kasi minsan nakakapag-notaryo talaga tayo ng hindi nila kaharap. Yung no ilan. presence, ha? No presence. Siguro naman sa Sweden, mas mahigpit. Siguro naman doon, hindi kagaya dito, na pwede sila magnotaryo Okay. nang wala yung tao. Lalo pa hindi basta-basta itong si Zaldi mo. Aha. At hindi rin basta-basta yung kanyang kaso. Aha. So kung ako si Attorney Beatrice Gustafsson, Aha. hindi ako papayag na wala sa harap ko mismo si Zaldi. Puwera na lang kung doon ba sa Sweden money talks din. Ang dali lang. Baka ipatawag ng Senado yan. Yun ang kinakakaba ko. Ha? It's either ipatawag ng Senado o baka sa Sweden pa tayo mag-hearing. Mas magastos yun, ha? Sandali News lang. 5, ipadala nyo kami ni Ted Filon. Kung ganun. Okay, sige. So, kung ito po ay tinanggap nga ng Supreme Court, although yan naman po yung ministerial lamang at Yes. aalamin pa po natin ang kahihinatnan nito. Pero kung yan ang sinasabi nga po, hindi daw ho naman dinideny ni Attorney Rondain, itong kanilang petisyon na ito. Pero from Lisbon, Aaron, to Stockholm. Alam ba gaano kalayo Gaano yun? nga ba? Ang Lisbon po nasa dulo in the south, no? Na Spain then Portugal. Ang Stockholm, mga kapatid, ay dikit na po sa Norway. Nordic na po ito na country. So sa Stockholm, kung lilipad ka by plane, higit po sa 4 na oras yan. Hindi mo kayang i-train yan. Mga kapatid, wala. Siguro mga 17 train ka dyan at ilang araw ka dyan. Opo, ang layo nun yung Stockholm na iyon. Yan po from Copenhagen. Pwede kang mag-train papunta sa Sweden. That's the fastest. Yun na po iyon. And then, pwede ka Para na lang pumunta ng Oslo sa Norway. Sa Oslo, pwede ka dumaan. Kasama kita sa Tama, Stockholm. ang galing mo. Kabisado mo pa yun, Oo, 4 hours, Yun nga sinasabi dito ni Google. Ano? Pwede daw nating ikumpara yan sa Manila to Davao. Medyo ganun. Pero yung sinasabi mo, tama. Pinakamabilis, 4 hours by flight. Oo. Pero kung nag-train si Zaldi mo, na malamang di naman niya gagawin, sobrang tagal. Aabutin pala siya ng more than 2 days. Or more than 50 hours kung nag-train siya. Well, siguro naman kung ganun. Baka nag-bus. Kung Pwede ganun- rin daw mag-bus Kung katakot-takot ang pera mo, palagay ko naman pwede ka mag-private jet dyan. Anyway, yan po ang pinakahuli balita dito, ha? Oo, so ngayon, ito na po yun. Yung kanilang pag sinasabi na lahat na po gagawin to delay the proceedings. Alright, so mamaya din po, pupuntahan natin itong sinasabi ng ibang mga abogado na doon pa lang po sa ilang mga kaso, baka daw po may problema na. Yan po sinasabi ho natin dito, ha? Dito ho sa, gusto ho nga natin ito, mabilis. Pero yung bilis na iyan, gaano po ka-tight yung hawak na mga ebidensya at kaso laban sa mga taong ito. Otherwise, muli po tayong nganganga at magsasabi, yan na ang sinasabi namin sa inyo. Wala ding mangyayari dito. Wala pa ring makukulong.